Kini ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Hunyo 19 adlawng Biyernes. Lola nga tigpakaon ug mga latagaw nga iro og iring patay. Kapin sa 500 ka ektarya nga katubhan sa Mabinay, Negros Oriental giatake sa dangan. Kanhi Capital Consultant Byron Garcia mi-file og kaso batok sa kapulisan. Ug 38 kaparisan nakapahimo sa libreng kasal nga gitanyag sa Lapu-Lapu City, LGU. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Naligsan ang gibansagan nga Fur Grand Lola sa Cebu sa usa ka taxi ug naguyod pagayod nga mooy nakaingon sa iyang kamatayon. Sayran ta ang live report ni Alan Domingo. Alan? Sa una natong napakita ang mabulukong istorya sa kinabuhi ni Lola o Nanay Ana sa Balitang Bisdak ni adtong tuig 2023 atol sa Mother's Day Special. Gumikan usab siyang talagsaon nga kaaghop or compassion alang sa mga latagaw nga iro og iring din iyang gihatagan og pagkaon apan subo palandongon ses nga karon atong ipaambit usab ang tragic end sa iyang kinabuhi human siya naligsan og na bitad pagyod sa usa ka taxi sa Barangay Labangon. Kini ang tingog nga na-capture sa CCTV diin tataw ang kasakit nga nahiaguman ni Lola Ana Garcia. Ug mao na kini ang video nga nagbuy-od nga lawas sa Tiguang human naligsan og nagguyod pagyod sa usa ka taxi nga gimaniho sa iyang silingan. Nadanga pa siya sa tambalanan apan nakabsan sa kinabuhi. Apan arrival sa muang ambulance, pag cater na mo sa pasyente, makita gid siya sir nga naadyo siya kanang bleeding. Nya makita sa dimo diri nga na siya mga samad ana. Nasayran nga naghatag og pagkaon sa mga iring ang Tiguang ni adtong gabiuna dihang nahitabo ang insidente. Kini ang lama sa dugo ni Ana Garcia kung nato makita human siya naguroy dihang naligsan sa taxi nga gimaniho ra usab silang silingan. Layo kaayo iyang pagkaguroy. Sa ilang bana-bana gani maabot og 100 meters ang iyahang pagkaguroy. Giingong naigo pa siya sa hump. Kani ato makita ang hump unya tungod kay wa mohunong ang taxi ni adto pagyud kini sa unahan. Itong nasyagit pa man siya before sa nahilom ba. Kaya nakita ko sa TV din nasyagit siya. Nasyagit pa sa madungog yun. Madungog yung sa TV kalayo na dito. Ibatin tag kasakit nga. Paitin tayo yung kamatayon sa maayon niya tao. Dagang gikatabang. Mga iro, mga iring, ihagitan, mag-antos kita siya glakaw. Wa na mo padayon og kiha ang kabanay sa Tiguang human makakabot og settlement diin matud pa sa pag-umangkon ini. Giabaga sa driver ang gasto sa pagpalubong ug mohatag usab sila og trust fund sa pag-umangkon sa Tiguang. Hangyo man sila nga wala gyud kuno sila ingon ana na amount. So ang amo na lang gikuan kay ang akong tiya gipaskoy man na niya among igsuon ay adto na lang padung niya. Giklaro ni Annabel nga wa nila pasagdi ang ilang iyaan apan gusto lang kuno kini nga mag-inusara og dili hilabtan. Tuig 2023, gi-feature sa Balitang Bisdak si Nanay Ana kinsa una niyang gitug-an nga wa na siya pamilya busa ang iyang mga iring og iro na lang sa kadalanan ang iyang giisip nga pamilya. Gigugol niya ang iyang panahon sa pagbaktas sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo aron hatagan og pagkaon ang mga latagaw nga mga iro og iring. Kung adunay mohatag kaniya og donasyon, ipalit niya ang tanan og mga pagkaon sa iyang mga fur babies. Wa na ko ilang kapainan, sir. Sila na lang, maguyog-uyog na ako sa matagal sila. Mawa na ko sa kalibutan, sir. Ang akong iring og iro, akong kaluyan. Kinsa na lang ma-adapt nila. Gusto ko ma-adapt sila sa maayong pagkabutang. Pinangga ba kayo na ako sila, sir. Kining iringa nga naa diri sa sementeryo, usanis mga pinakaon ni Nanay Ana. Gani ko ito makita kini, doon na pa'y lama, no? Nahabilin ng pagkaon. Nagpaabot ni sila kung kano sa maabot ang ilahang gitawag nga far grandmother apan di na maabot kay patay naman. Usa sa mga saksi sa Compassion sa Tiguang ang head sa DVMF
nga si Dr. Jessica Maribuhok nga mausay duulanan sa tiguang aron pabakunahan ang mga fur babies bisan magkalisod sa paglakaw. Nang hinaot sila nga mahatagan og hustisya ang kamatayon niini. Nagpuyo ra dayto siya dito sa sementeryo sa Labangon. Oo, mahulog jud siya libod sa Roysad, but despite sa iyang situation ba, naggahin jud siya kay mao iyang dedikasyon na mamatay siya na kung wala niya napakaon. Kay gusto niya na mamatay sad siya na nagpakaon niya nahitabo. Pwede na to eh. Pwede na. Di ko. Sas bisan og nagkasabot na ang pamilya ni Lula Ana ug ang driver nga nakaingon sa kamatayon apan naglaom gihapon ang ubang mga suod sa tiguang labi na ang mga grupo sa mga animal lovers nga mahatagan siya og hustisya. Sas. Dagang salamat, Alan Domingo. Giatake sa red stripe soft-scale insect o mas nailhan nga dangan ang 500 ka ektaryang katubuhan sa Negros Oriental. Ano ang report ni Orchid Silapingkaw? Mityaba karon ang mga mag-uuma sa tubo sa lungsod sa Mabinay. Kinihuman nga atakihag dangan ang ilang katubhan. Si Victoria Abuso, kinsa usa sa mga apektadong mag-uuma sa tubo, ang apektado sa pag-atake sa dangan o red striped soft-scale insect kun RSSI. Ang mga gagmang insekto mutapot sa dahon sa tubo o dinhi ng usab mangitlog. Matod sa Mabinay Municipal Agriculture Office, ana-ana sa 5 nila ka barangay o kapin sa 500 hektarya ang apektado sa infestation. Wala pa'y datos ang mga opisina sa gidaganon sa mga apektadong mag-uuma. Tungod kay ubos man sila sa SRA kun Sugar Regulatory Administration nga nagbase sa Bacolod City. Gisulayan pa sa GMA News nga makuwang habig sa SRA. Nasayran nga aduna sa mga katubhan sa Bayawan ug uban pang lugar sa Negros Oriental ug Negros Occidental ang giatake sa dangan. Nakadawat na hinuon og technical nga ayuda ang mga mag-uuma sa tubo, diin nagpahigayon na og spray sa mga apektadong tubuhan. Apan matod sa Agriculture Office, adunay mga katubhan nga dili na gyud matabang. Ang uban kay gasugod man daplin pa ilaha gisprehan. Nya ang ako asar kay dili naman pwedeng isprehan kay patay naman. Ingon datong taga SRA nga ila ra ipasipsip inog tubo isprehan ra og insecticide. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Giisyuhan sa DENR og cease and desist order og notice of violation ang waste transfer station sa Pond A sa SRT sa Dakbayan sa Sugbo. Human masuta nga nag-operate gihapon kini. Apan giklaro sa mga opisyal sa Department of Environment and Natural Resources nga dili na mamahimong maka-operate ang Cebu City LGU og waste transfer station diha sa Pond A sa SRT. Nakaabot sa atensyon sa DNR ang mga reklamo sa social media mahitungod sa giantos nga kabaho sa mga tao nga kaduol sa transfer station sa mga basura. Samtang gidugang sa DNR nga gikinahanglan nga mutuman ng LGU sa landa sama sa pagkuha og permit og environmental compliance certificate nga napakyas ang Cebu City LGU sa pagkuha. Nibalik na sa paglabay silang basura ngadto sa lungsod sa Aluginsan ang Dakbayan sa Sugbo. That's why we have told them for technical conference and they were given a cease and desist order. So during the technical conference, they committed to clean up because we required them to clean up the area. And we take the words of the local government based on the recent technical conference that they are to clean up this times once and for all. Naiguusab sa saag nga bala ning buwana ang laing panimay sa sitio kay Mito, Barangay Canhulaw, Lapu-Lapu City. Si Juan Mirundina sa report. Human mabalita sa RTV Balitang Bisdak ang insidente sa stray bullet diin naigo ang bintana, bungbong ug cabinet sa sala sa Banayng Bagyo sa Puro kay Mito, Barangay Canhulaw niadtong June 11 pasado alas 2 sa hapon. Laing insidente usab sa Puro kay Mito gihapon sa Barangay Canhulaw ang nibutyag nga naigo usab sa saag nga bala ang ilang atop. Ang insidente nahitabo niadtong milabayng Hunyo 2 sa hapon. Maayo na lang kay way tawo sa ilang balay niadtong higayuna kay didto sa iyang tindahan ang 57 anyos nga tag-iya nga si Helen Albarico. Pag kuan ako sa kumbana, kundong nalagi buslot atuang atop as inlingin jud siya ba. Pagtanaw sa kumbana siya, di man ni agig kuan bala man jud ning agiha. Kay ang scene bitaw ma'am, imbis bitaw nga malangkat ni siya kuan, nabitay ana diri siya nga nahabilin. As inlingin gud siya ba.
Matod ni Helen, nabala kagayod siya kay kun natunong pa nga adunay tao sa ilang balay, posibleng adunay maigo niini kay didto Manila nakita ng bala sa usa sa ilang mga kwarto. Una yung nasa kwa sa mong nahon na simba ko kung dunay tao nga naigo. Kay ang iya ba yung kon, anak biya gyud. Gipablatter dayon ni Helen ang insidente sa barangay Kanhulaw ug gi-turnover usab ang saag nga bala. Matod ni Kanhulaw Barangay Captain Nestor Paipa, nakig-coordinate na sila sa Lapu-Lapu City Police. Na-turnover na usab nila sa Police Station 3 ang saag nga bala nga nakuha sa Baneng Albarico ug Baneng Bagyo. Ito director nga gi-investigar na gyud ni, in fact mi adto na sila sa Naporsan. So duda gikan sa Naporsan? Basin daw, pero man to ila pag ikuan ang personnel nila. Nagpakisusi o unsa gyud yung hitabo ba. Apan gitataw ni Kapitan Paipa, nihimo usab sila karon og monitoring, pagsusi kung may mga residente ba usab sa dapit nga naghupot og armas. Naamang gali firing range diha sa Naporsan, mas dool ang Purok Bayabas. Nagpamonitor man pud ta kung unsa gini nga panghitabo kay armas na ron. Subling gikuhaan og pamahayag sa Balitang Bisdak ang Naval Forces Central niining ikaduhang insidente apan wa pa sila'y giluwatang opisyal nga pamahayag. Ang Lapu-Lapu City Police sa ilang bahin wala pa usay gipagawas nga resulta sa ilang gihimong investigasyon. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipasaka og kaso ngadto sa Commission on Human Rights ang kanhi capital consultant nga si Byron Garcia batok sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay. Si Byron ang utok sa nabantog nga Cebu dancing inmates panahon ni kanhi Governor Gwen Garcia. Giaresto si Byron sa kapulisan sa Talisay Police niadtong Huwebes, Hunyo 11 base sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte tungod sa kaso nga gipasaka sa capital consultant nga si Dr. Elise Nicole Catalan sa kalapasan sa Anti-Safe Spaces Act o Anti-Bastos Law. Gihulagway ni Garcia nga traumatic ang iyang kasinatian sulod sa detention facility nga dili kuno haom sa usa ka tawo. Naka-trigger matud pa kini sa pagtaas sa iyang sugar level nga nagbutang kaniya sa peligro. Maong gidala siya sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Isip usa ka senior citizen nga adunay medical condition. Angayan lang matud pa siya nga hatagan og espesyal nga pagtagad sama sa uban. Gitunan usab siyang legal team ang dugang legal action nga himuon batok sa mga pulis sa Talisay. Wala pa'y pamahayag ang Talisay City PNP mahitungod sa maong kaso. The lesson is, ano na lang, kanang sunod, we should be vigilant, no? Okay? You'll never know. Nakakontra di ka og mga tao nga kuan gusto gyud nga pantuson ka. Ano naman na ako. Lesson learned is magbantay na ka. Nga di na ka padakop sunod. Nadakpan na sa kapulisan ang usa sa mga sospek sa pagpamusil nga nahitabo sa Barangay Salvacion, Albuera, Leyte niadtong Lunes. Diin namatay ang duha ka mga tawo. Base sa report sa Leyte Police Provincial Office, nailhan ang nadakpan nga si alias Totoy, 27 anyos, nga residente sa Barangay Antipolo, Albuera. Sa abag sa komunidad, nadakpan ang sospek sa mga kapulisan, pipila ka oras, human mahitabo ang ambush atol sa hot pursuit operation. Lakip sa na-recover ang nagkalain-laing rifle, mga magazine ug mga bala. Nagpadayon pa ang manhunt operation batok sa laing sospek nga nailhan nga si alias Berto. Samtang napasakaan na og tukmang kaso ang nasikop na sospek. Mas gihingusgan pa sa Mandawi City LGU ang kampanya kontra dengue. Taliwa ning mga kaso nga natala karon. Lain-lain ang mga laka nga gihimo pakigbatok sa maong sakit. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa City Hall na abda namo kini mga barangay health workers sa Labugon, nag-andam sa ilang mga nakuhang brochures gikan sa City Health Office. Mag-caravan sila ugma batok dengue.
maong ipang-apod-apod nila kini sa mga kabalayan. Unod niini, mga impormasyon batok sa sakit ug unsaon paglikay niini. Karamban gud mi kay para ang tao ma-aware nga kinahanglan manglimpyo aron dili ta magkasakit-sakit og dengue. Limpyuhan gud ang mga botilya kanang botilya nga tubig ipangkaob jud na siya. Sa datos sa Mandaue City Health Office karong tuiga, Enero hangtod sa Hunyo 17, adunay 198 ka mga kaso sa dengue nga na-record. Itandi sa same period sa miaging tuig, 273 ang natala. Matod sa Assistant City Health Officer, ang ayang magtinabangay para mabatukan ang sakit nga dala sa lamok. Gani sa syudad, subsub ang gihimong vector control operations ug clean up sa kabarangayan. Atong gibuhat is vector control. You control nga ang breeding sites ay mong tagtangon, so asa man na siya nagstay ang mga lamok ato sa mga clean, stagnant water. Bisag gamay gani kayong water, pwede na dyan. Samtang matud sa City Health, sa mga dunay sintomas, gikinahanglang magpakonsulta dayon. Those with fever should be seen first. And then, available sad atong CBC and S1, which are the laboratories common to be taken if magsuspect ng dengue. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nakadawat na sa ilang 10,000 pesos nga cash assistance gikan sa Employees Compensation Commission ang 8 ka mga kawani sa Prime Way Solution nga nangaangol atul sa trash slide sa Binalyo Landfill. Siluan mayroon din sa detalye. Niadtong Lunes, June 15, formal nang nadawat sa 8 ka mga kawani sa Prime Way Solution Incorporated ang 10,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa Employees Compensation Commission. Gitataw sa Regional Officer sa Employees Compensation Commission Region 7 nga additional benefit lang kini sa mga nahaunang benepisyo nga nadawat sa mga biktima sa Binalyo Trash Slide gikan sa Employees Compensation Commission kon ECC Region 7. On top to siya, meaning if ever they qualify sa for SSS, lain tong SSS, then work-related because the accident happened at the workplace. Mao bang gud number 1 instance nga requirement para ka makakuha sa ECC nga benefit. Base sa record sa ECC 7, 54 tanan ang mga biktima sa nitabong trash slide sa Binalyo Landfill ni adtong Enero 8. 37 ka mga individual ang nakalas, samtang 17 ang mga nangaangol. Sa 54 kanila, 42 pa lang ang nakafile na sa ilang claims. Itong 8 pa lang ang naabot manggod ma'am. Oo, pero napay nahabilin dito sa Makati nga gi-process na karon na cheque. As to sa uban, wa ta kahibalo kung unsa pa ang anong dugay nila na submit ang ilahang mga requirements. Kay naaman sad good ang tagtungod ma'am requirements nga dapat pud nga i-submit para makumpleto pud ang kaning filing. Ang ECC nga usa ka attached agency sa Department of Labor and Employment ang gitahasan sa paghatag og compensation package sa mga kawani sa pribadong kompanya ug sa gobyerno sa higayon nga makasugat o makasinati og work-related nga sakit, pagkaangol o pagkamatay. Apan hangtod kanusa mamahimong maklaim sa mga apektadong kawani ang iyang benefit gikan sa ECC. 3 years from the date of contingency, pwede pang mo-file sa claim. Meaning, sa ato ang mga taga-paminaw na tulo pa katuig gikan paghitabo, pwede pang mo-file sa claim. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Mga kapuso, akong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo. Ug sa unang higayon, adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize nga 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners, adunay napo nga makadaog sa 50,000 pesos, 100 winners sa 5,000 pesos ug 280 winners sa 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat og mga entries karong August 7, 2026. Bisitaha lang ang official Facebook page si GMA ug ang microsite si GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Patay ang duha ka mga motorista human kini magkabangga sa may highway sa Paliton, lungsod sa San Juan, Siquijor. Ang detalye sa report ni Nico Sereno.
Sa kuha sa CCTV makita ang kusog nga dagan sa duha ka mga motor nga nagkaabot sa karsada. Tungod sa kakusog sa impact, parehong nalagpot ang mga rider. Makita usab nga daw napitpit ang duha ka mga motor nga gimaneho nila ni James Vidad ug Rosa May Cabatanya. Gidala sa iyang hometown sa Lopezayna, Misamis Occidental ang patayng lawas ni Cabatanya. Samtang gilubong na kagahapon si Vidad. Sa wa pa malubong, nakasugat og problema ang kabanay human masunog ang porlon nga gisakyan sa iyang patayng lawas. Samtang patay na nga nahawa sa dagat sa Candanay Shore ang mananagat na si Justiniano Pabingit. Upat ka dupa ang giladmon sa dagat kundi inahawas ang patayng lawas sa pakig-alayon sa mga miyembro sa Philippine Coast Guard Siquijor. Nasayran nga nanagat kini o gituhan sa makabanay nga giatake. Nabiling naglutaw-lutaw ang sakayan o karga paniini ang pagkaon ug mga kuhang nukos. Kanang na-retrieve na iyang lawas, mura kuno nga anak ng iyang kamot, gapa sa tubig nga duol sa bato, sa corals. Lain mo nang gidiretso na nila sa ospital ug i-retrieve iyang body dito. So mo na namong nabalaan nga wala na jud iyang mga papa. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Ipaubo sa counseling ug intervention program ang minor de edad sa Mandawi City nga nakuhaan og video nga nagbandal sa koral. Niatubang sa mga otoridad ang iyang inahan nga nangayo og pasaylo sa maong insidente. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Kini ang video sa yano ra kaayo nga paghugaw-hugaw sa Batanon sa limpyong koral sa Mandawi City. Human gipagawas ang video nang gawas ang impormasyon sa identity sa lalaki nga nasayrang minor de edad. Kagahapon, miatubang sa buhatan sa mayor ang inahan sa Batanon nga nangayog dispensa sa gibuhat sa iyang anak. Dito usab sa meeting ang taga-PNP, CSWS ug ubang ahensya. Workful man ang bata sa iyang mabuhat nga sala, but of course kanang nadala lang siguro sa mga usangan na mga kainit siguro sa pagkapatanon, but he is very remorseful man po ang child. That's why we are kanang looking at it na ang child they need kanang guidance lang jud. Giandam na sa mga otoridad ang intervention program para sa Batanon ug sa ginikanan. If the child is minor, we are looking at the best welfare of the child. Kaya bata pa mangguni sila. So ang atong ginimo is ato siyang ikuan under intervention program, which is naatay intervention niya. Ato i-coordinate with DCPC with the barangay, which will involve the community involvement nila. Then they will also be having this kind of counseling and this personality development sa atong office together with the parents. Samtang agi og pahalipay sa informant nga mihatag og kasayuran sa identity sa maong Batanon, gitunol ni Mayor Jongki Uwano ang 5,000 pesos nga reward. Pagdasig usab kini para mapugnan ang ingon aning paghugaw-hugaw sa dakbayan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa mga kapuso nato nga mga amahan, ani ay usa ka special episode ang magpakilanman alang kaninyo. Atong tan-awon ang inspiring story sa usa ka amahan nga vlogger nga bisan nga adunay mga pag-antos nakabuntog gihapon sa mga hagit sa kinabuhi. Busa mga kapuso, ayon niyo si Piata, ang Father's Day special nga My Father Vlogger, The Don Don Havana Story, ugma na kana June 20, 8:15 p.m. sa GMA. Samtang karon ng Lunes, matanaw si GMA Afternoon Prime ang GMA Public Affairs Series nga You're My Favorite Song. Pagabidahan nila kini ni Marco Massa isip Zion, Clifford isip Calix, Heath Hornales isip Miguel ug Caprice Cayetano isip Angel. Kauban usab sa cast sila si Sparkle Stars, Princess Alia, Lee Victor, Winona Collins, Gio Mana, Cairo Lazarte ug si Andre Fajardo. Giklaro ni Senador Riza Hontiveros nga walay cover-up nga himuon sa bag-ong majority block sa Senado sa ilang investigasyon subay sa anomalya sa flood control projects. Mato ni Hontiveros, nagsugod ang investigasyon sa flood control scandal sa privilege speech sa usa sa mga miyembro sa bag-ong majority block nga si Senator Panfilo Ping Lacson. Wala pa matud siya mahibaw kung asa nakuha ni kanhi Senate President Senator Alan Peter Cayetano ang impormasyon
nga adunay himuong cover-up sa investigasyon. Midugang ang senador na sa usa ka meeting nga gipasiugdahan ni Senator Erwin Tulfo isip bag-ong chairman sa Senate Blue Ribbon Committee sa miaging adlaw. Ilang nasayran nga anaa sa Senate building ang 18 ka mga kanhi bodyguard ni kanhi Congressman Zaldico ug gibalik-balikan sila og imbitar sa Blue Ribbon Committee apan wala sila misanog. Samtang gipahibaw sa senadora nga iyang gitun-an ang pagdagan sa pagka-presidente sa umaabot nga 2028 national and local elections. Daghang salamat sa mga nag-express ng ganong confidence sa akin. So I am seriously considering it, preparing for that possibility. Kaya I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa-botante. And I'm looking forward to that moment na end of this year or at the very, very latest sana, first quarter next year, magkaisa kami sa aming ranks around whoever will emerge as the strongest contender. So magkaisa kami, there can be only one para may fighting chance. Laban. Usa sa mga gikonsiderar sa pagdagan sa pagka-presidente ang indicator, sama na lang sa survey result sa mga botante. Temporaryong gihunong ang laboratory services sa Lapu-Lapu City Health Office karong adlaw nunot sa nasinating power interruption. Matod ni Dr. Neil Nair Omos, Lapu-Lapu City Health Officer, nga kagahapon sa hapon, kalit lang nakasinati og pagpidok sa supply sa kuryente ang Lapu-Lapu City Health Office. Hinuon wa ra maapektuhe ang ubang mga serbisyo sa City Health Office sama sa consultation, anti-rabies vaccination ug TB treatment. Gitata usab sa City Health Officer nga wa usab maapektuhe ang mga bakuna kay konektado ang supply sa kuryente niini sa City Engineering's Office. Malaumon usab ang City Health Officer nga karong hapon ug gabii mabalik na ang supply sa kuryente sa City Health Office. Wiring medyo nikaraan ang ato ang maong wire no nga medyo nilanay na gyud siya that caused the need na gyud siya nga replacement. Early this morning nakuha ra and actually right currently ilahan ang gi-repair para mabalik na ang ato ang maong power. Gilusad sa Department of Environment and Natural Resources kun DENR ang bahandi sa kinaiyahan diin gitinguha sa pagpakita sa kamahinungdanon sa pagpanalipod sa mga dapit nga gideklarar nga protected areas. Lakip niini ang 16 ka mga protected areas sa Bohol ug unom dinhi sa Sugbo nga daw nagpangamay karon aron mabihag ang mga tawo sa pagsud-ong sa ilang katahom. Diin gipakita kini sa usa ka exhibit sa dakong mall. Pinaagi niini, naglaom ang ahensya nga masabtan sa katawhan ang kamahinungdanon sa pag-atiman niining mga lugara. Aron balikayan ang pag-abuso ug ang hingpit nga pagkagubak sa kalikupan. Gipahinumduman usab sa maong kalihukan ang publiko nga ang paglambo sa turismo kinahanglang magsubay sa saktong pagdumala aron ang natural nga katahom nga gipasigarbo karon mapahimuslan pa sa mosunod nga mga henerasyon. Samtang gipahigayon usab ang permitting on wheels diin gipaduol nila ang serbisyo sa katawhan nga dili na moadto pa sa ilang buhatan. For all our public to see the importance and of course what services these protected areas can bring to our people, for both the province of Cebu and Bohol. Nahimo ng bagyo ang low pressure area nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Matod sa Pag-asa, posibleng ugma sa gabii o kaha sa Domingo sa buntag, musulod sa par ang bagyo nga pagatawgon og Bagyong Francisco. Sa pagkakaron, ubos ang tsansa nga mo-landfall kini ug kun muduol sa Northern Luzon, posibleng iisa ang wind signal. Posible usab nga pakusgan sa bagyo ang habagat. Hinungdan nga pipila ka bahin sa nasud ang makasinati og pag-uwan-uwan karong weekend. Sa pagkakaron, easterlies ug localized thunderstorms ang nagpasulabi sa nasud.
Gihatag ngadto sa mga tinun-an ang mga school uniform, school shoes ug mga school supplies. Mga gamit kini nga giandam na unta alang sa balik eskwela. Nga lakip sa nasunog ni adtong June 6 sa Sitio Cruzan, Barangay Bulacau, Talisay City. Duha ka adlaw sa wala pa ang first day of school. Usa kini sa panawagan nila sa Balitang Bisdak ni adtong June 9. Nagpatabang ang mga tinun-an ug ang ilang ginikanan aron hingpit na silang makasud sa ilang mga klase. Adunay uban sa mga elementary pupils ang mieskwela gayud sa miaging simana. Bisan pod usa ka notebook lang ang dala ug nagsando og shorts lang. Kay gitugutan usab sila sa mga magtutudlo ug sa school head sa Bulacau Elementary School. Apan ang mga tinunan sa high school ang nagduha-duha sa pagtungha. Ilabi na ang ilang mga sapot, t-shirt ug shorts lang. Hinungdan nga dakong tabang na alang kanila ang mga hatag ng school uniform, shoes ug school supplies gikan sa Talisay City Government. Pinanguluhan kini ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug sa City Council. Giapod-apod na usab sa Talisay City Government sugod pa ni atong Hunyo 11 ang libreng school kits alang sa 55,000 students sa 44 ka mga public schools. Hatagan usab og mga school kits ang mga tinun-an nga biktima usab sa laing sunog sa Sitio Cabanayan ug Sitio Alegre sa Barangay Bulacau, Talisay City. Gitanyag sa Lapu-Lapu City LGU ang 38 ka mga parisan nga mga upunganon nga makapahimo sa libreng kasal. Subay kini sa Charter Day celebration sa Dakbayan. Gipahigayon ang sakramento sa kasal sa Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine nga gi-officiate sa tulo ka mga pari. Nagsilbing principal sponsors ang mga city officials. Matag magtiayon, girigaluhan ug tagsa ka cake ug wine. Samtang inay bilao package, giatagan sila sa Lapu-Lapu City LGU, pinaagi sa CSWD ug tag 10,000 pesos. Ang mga newlyweds aron aduna sila'y magamit alang sa reception sa ilang kasal. Samtang karong Lunes, 23 ka mga parisan usab ang bugpuson sa Kaminyoon pinaagi sa kasalan ng bayan nga ipahigayon sa Panganan Island. Umuka to ang labing dako og nagunang mga balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Cecil Kibod Castro ug kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Walay gidapigan, walay giprotektahan, kaniadto pa hangtod karon serbisyong tinud-anay. Mayong hapon mga kapuso, happy weekend and advance Happy Father's Day.